Pakikinggan po natin mga kababayan ang panawagan na bumaba na si Marcos Jr. Okay? Kami sa EDSA, taon na, right? Ang binilang, mahigit isang taon nang nagngangangaw noon sa EDSA na Marcos resign, Marcos alis dyan, Marcos you're fired. Pero ngayon po iba na ang sitwasyon kasi kung tayong mga mature members of the population, kasi 19 na ako 19 na so sige kung tayo mga mature, mga, di ba, yung mga naunang generation ang magsasabi nito, pwedeng magkibit balikat singiwi eh. Pero this time kasi mga ate at kuya, mga kabataan na, nagsasalita na, nagbo-voice out na ang mga kabataan na mag-resign ka, Marcos Jr. Anong pambubudol pa kaya ang kaya niyang gawin? Well, ang mga kabataan po kasi medyo madaling ano yun man gullible, vulnerable, pwedeng madaling budulin. Kaya nga, 'di ba, may mga pinalalabas sila mga survey, tumaas daw ang rating ni Ngiwi. Ano naman ang ginawa mo na nakapagpataas ang rating mong poke ng ano mo pa? Alam nyo, si Marcos Jr. is just one Yolanda away from being, 'di ba? Tawag doon, hated maybe or what? What's the right term kaya? Being cursed, right, ng mga Pilipino. Isang Yolandang malala lang. Okay? Oh, kasi itong lindol na nga sa Cebu, na ang daming grabe. Shoutout mga taga Cebu, mga Bisaya. Grabe po ang crack sa lupa, ang lala, may mga sinkhole. Okay, kasi 'di ba may fault line la even diyan sa parting Leyte pa lang, 'di ba? May mga fault line. Yung Eastern Visayas, ganyan. I think Cebu is part of the ano ba, Central Visayas. But napakaraming may mga fault line na ganan. Tapos ito nga po, nag-aalburuto yung mga bulkan, di ba? Nagpaparamdam na active pa rin sila. Plus, ayun, kinukutsa nga pa nila, nga pa may nag-message sa akin, ano? Nasunugan ng Davao, di ba? Ilang residents ba yun? 200 mahigit. Nagkasunog sa Davao. Tapos parang, ano pa, pag-usapan natin sa susunod. Kasi parang gusto nilang palabasin na si VP Sara ang may kasalanan. Mga siraulo. Okay? But yeah, ang daming kaletsehan na nangyayari sa Pilipinas, dalawang bagyong nakakaraan ng tumama, then meron pang paparating na isang bagyong, hopefully wag lang talaga magkaroon ng napakalakas na bagyong katulad ng Yolanda, dahil makikita na ng mga Pilipino kung gaano kainutil tong singiwi. Alam mo ngiwi, kung nakikinig ka lang sa taong bayan, worse ka than Pinoy. Alright? Tama ba ako mga kuya? Worse than nguy-nguy itong singiwi. Okay, may mga nakawan nun, pero hindi ganito ka-large scale, mga ate at kuya. Siguro dahil nabakante nga sila ng 6 years yung mga magnanakaw, di ba? Nang umupo si tatay, digong bigla silang tigil. Maraming naunsyaming pagnanakaw. So parang bumabawi, di ba? Ay inutil ang nakaupo. So walang takot. Di ba? Nakaw lahat. Pera ng loto, pera ng mga Pilipino, yung buwis. Right? At kung ano-ano pang pwedeng pagkaperahan. Feeling ko nga pag may tumamang yung wag naman sana mga ate at kuya, no? Pero pag may tumamang matinding kalamidad, kung ano man yung masusulisit, just like what happened in Yolanda na may mga, 'di ba, may mga tumulong na mga foreigners, may mga foreign aid na dumating sa Pilipinas, nagkandabulok na yung mga pagkain at malamang nabulsa na rin yung mga perang idinonate sa Pilipinas nung may Yolanda, hindi ba? So baka nga itong mga demonyong mga magnanakaw, gugustuhin pang magkaroon ng kalamidad para mag-donate ang ibang bansa sa atin at naibubulsa rin ng mga poke ng ina. Ultimo bigas na dapat ipamigay na sa mga taga Cebu, binibenta pa ng 20 ang poke ng ina. Yung iba na nga, hindi na makapasok ng trabaho, wala ng trabaho, bibenta mo pa ng 20 bigas. Tapos ito, may mga pa-tent city sila, di ba? Tent na lang yung tira. Kasi yung ibang mga atit kuya, ayaw na, hindi na magawang makapag-stay sa kanilang bahay. Dahil nga po, gumuho, or may crack, delikado. Yung iba kasi sa tabing kalsada na lang natutulog. Kaya yung iba nagkukulubong na lang ng plastic kasi umuulan. So nagpagawa sila ng mga tent. Wala ka nang madukot ngiwi, kaya dahil kinamkam nyo na pati emergency funds. Ang contingency funds ng Pilipinas, binulsa nyo, ninakaw nyo na, wala na kayong madukot. Di ba ganon, mga kababayan, nung nag-aaral nga ako ng event organizing, bago natin pakinggan si Kiko Barzaga, okay? Ito ang pinakamatinding kaaway ng ngiwi. But, nung nag-aaral ako ng events organizing, mga ate at kuya, kapag ka nag-budget, halimbawa magpapa-pageant ka, di ba? May beauty pageant.
kung halimbawa ang budget ng pageant na yan ay 100 million, hindi naman, sobra naman yun. Sabihin na lang natin kahit mga 10 million. Okay? Saan mo gagamitin yung 10 million? Sa cash prize, sa logistics, sa stage design, sa sound system, at sa mga taong, di ba, magde-decorate, lahat na. Ganyan. Maglalaan ka ng percentage ng buong budget, maybe 20 for emergency funds. Bakit? Dahil baka mamaya sa pa-contest mo may hinimatay na kandidata, hinimatay na judge, or na aksidenteng crew, right? Mga lightsmen or whatever, or yung staff mo, o kaya naman nagka-stampede, 'di ba? Nagkagulo, may nagsaksakan. Kailangan may mahuhugot ka. Nag-o-organize ka lang ng event, mga tat kuya, right? I think ginagawa rin yan sa mga wedding, okay? Kung meron man events organizer for wedding and whatnot. Basta pag may mga program, may ganun, di ba? Yan, sabi ni Kiko Gudiato, 10 to 20% contingency funds. Oh, kasi hindi mo masasabi. Kailangan may madudukot ka. Paano kung may maaksidente, may mategi? Right? Pananagutan mo, makasuhan ka pa. Event mo yun eh, pananagutan mo. O may atakihin sa puso, and whatnot. Tapos ito buong bansa patatakbuhin mo, wala kang emergency funds. So, tayo, mga mature members of the population, ngaw-ngaw na ng ngaw-ngaw noon. Ang mga bata, busy sa pagti-TikTok, busy sa love life, busy sa online gaming, right? Busy sa ML, Mobile Legends, and whatnot. Pero ngayon, pumapalag ang mga kabataan. Aware na sila na kaya hindi umuusad ang Pilipinas at pahirap ang buhay ng kanilang mga magulang ay dahil sa mga magnanakaw sa pamahalaan or gobyerno. At mabuti na lang may mga bata ngayong kongresista or batang mga leaders, batang nasa 'di ba, government office na nagsasalita. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, itong si Kiko Barsaga, isa sa kabataan ngayon na kwela-kwela lang, 'di ba? Meow 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 meow, ganun-ganun lang 'yan, papatawa-tawa. Pero alam niyo, nakukuha ko yung technique niya eh. Sa ganyan niya na nakukuha yung attention ng kabataan. So, relatable siya, right? Sa mga bata. Kasi, katulad yan, nagti-TikTok, ganun, kwela, bagets, may itsura. Pinagbibintangan pa nga ni Lacson na may ting-aling ito. Oh, may ting-aling yan. Hindi lang tayo, Lacson, makarelate. Iba nga ang mga kabataan ngayon. Lalo na yung nawiwili sa social media, nagti-TikTok, makikita mo sa kung saan-saan sumasayaw, tumatumbling, kung anik-anik ang ginagawa. Di ba, ang mga magulang, halimbawa, sa bahay, naghuhugas ng pinggan, nagwawalis yung mga bata, tumambling, kumending, nagtutwork, di ba? Kumakaldab. Gumagano ng mga bata, di ba? Paano na nag-shake ng booty and whatnot. O, mga emote-emote, yung mga lip sync, hindi ko masakyan mga ating. Ako naman ay bata-bata, di ba, kumpara sa inyo. Nagli-lip sync, ang nililip sync, babae yung nagti-TikTok, ang nililip sync, kanta ng lalaki. Tapos ito naman mga lalaki, nagli-lip sync din, kanta naman ng babae. Tapos puro naman sabi sa mga bata, ganun. Nililip sync yung kanta, tapos patwitab sang patwitab. Hindi ako makarelate mga ating. But ganyan po talaga mga kabataan ngayon, and ang mga bata, no, hindi lang busy sa kaka-TikTok at kaka-love life, alam na rin ng mga bata na pinagnanakawan talaga ang mga Pilipino. Kasi nga mo, nagyabang yung niwi na meron siyang 5,000 flood control projects po kinang bumaha. At baha ng baha. Okay? Na lalo tayo nagkakandalugi-lugi dahil nababasa yung mga gamit natin, nagkakasakit tayo sa baha, sa pollution and all that, 'di ba? Nagiging bulok yung pag-aaral, yung education ng Pilipinas dahil nga instead of the students, the learners to go to school, ay ika-cancel yung school because masama yung panahon, konting ulan, bumabaha. So, ayan nga yung customs, isa pa rin sa pinakakurakot yan, DPWH pa lang yung mga flood control na yan, kung ano-anong infra. Okay, may customs pa mga ating.
May Department of Agriculture na puno ng corruption, Department of Health, itong mga, di ba, yan yung may nananalo sa loto po, kinang ina. Hindi na tuloy mag-imbestiga yung Tulfo, ano na nangyari. So anyway, pakinggan po muna natin si Kiko Barsaga kasi inaabangan ko talaga to. Di ba sabi ko sa inyo, bibilib lang ako sa batang to kapag singiwi na ang kanyang tinarget. And here comes, tinarget nga niya singiwi. Kasi singiwi ang mastermind ng lahat ng kaletsehang ito. Kasi before, ang binabanat-banatan lang ni Kiko Barsaga, sabi ko sa inyo, siguro hindi pa nakikita ni Kiko, nanonood ka ba ng live ko? Ano ba? Shout out, Congressman Kiko Barzaga. Hayaan mo na yung mga nagsasabing ikaw ay nasisiraan ng bait. Okay, mga matatanda lang yan, hindi makarelate sa kabataan. Kasi noon, Kiko, it's an honor actually. Okay? It's an honor na mapagbintangan kang may ting-aling. Kasi sasabihin ng mga bata, may ting-aling ba yun? Teka, panoorin nga, pag nagsalita naman, naririnig nyo, well-versed naman sa English language, di ba? May ting-aling ba na kapag kinausap mo, magandang sumagot? Pero anong sabi niya? It would take a crazy person, right? To fight Martin Romualdez and Zaldico. Baliw lang ang babangga sa mga yan. Di ba? Dahil ano sila powerful. Di ba? Mayayaman. Tapos babanggain ng bata. You must be crazy. But crazy good. Right? In a good way. Oh, di bali lang matawag na baliw. Ayun nga, Kiko Barzaga, shoutout sa iyo. Mahal na mahal ko kasi ang Cavite na yan. Gustong-gusto ko yan. Although traffic dyan. Shoutout sa mga tiga Cavite. Hello! Kahit na pinamumugaran kayo ng mga politikong ewan. Si Aguinaldo pa nga lang noong araw, di ba? Shady na yung character. And here comes Remulla. Sino? Revilla! Mga Revilla. Anyway, at least meron ngayong may pagmamalaki ang Cavite, no? And from Dasmariñas, and it's Kiko Barzaga. So, where was I? Yeah, it's an honor na maano ka actually, mapagbintangan kang ganyan, may ting-aling. Kasi ginanyan si Senadora Miriam, right? Ni Ramos noon. Pinagbintangang baliw. Okay? Pero, turned out, wala naman. VP Sara, sabi nyo nga kanina, pinagbibintangan ding baliw. Bakit? Gusto nilang maalis si VP Sara sa pwesto. Dahil kung baliw yan, kung baliw ang Vice President, dapat nang palitan yan. Ibig sabihin, incapable na siya na maging Vice President kasi may ting-aling. Kaya nga gusto nilang gurgurin nun si si Attorney Zulaika Lopez. Dahil kung nagurgur nila si Attorney Zulaika Lopez noon sa lower house, kung may masamang nangyari, di ba? Pinasok yung niya, di ba? Pinasok yung selda niya. Mabuti na nun si VP Sara, pinatayan pa nga sila ng ilaw. Sipin nyo kung napas lang si Attorney Zulaika Lopez. Di ba nag-hysterical na nga kasi pilit, gusto siyang pasukin eh. Mabuti pumunta doon si VP. Kasi selda ni Attorney Zulaika Lopez, si VP Sara nasa opisina ni Kong Pulong, magkalayo naman yun. Tama? Pinatayan ng ilaw. Ang buong House of Representatives, pinatayan ng ilaw. So, ang ginawa ni VP Sara, pumunta doon sa selda ni Attorney Zulaika Lopez. Kaya sila nakapag-live, di ba? Sumali pa nga kami sa live na yon. So, binagbintangan siyang may ting-aling, isipin niyo kung nategi nun si Attorney Zulaika Lopez, lalo sasabihin nila, anin yan, kung nagwala sa galit si VP Sara, sabihin na, may ting-aling na yan, wala na. Oh. And now, Kiko Barzaga, tatawagin may ting-aling, ay, karangalan yan. So far, ikatlo ka pa lang, right? Sa mga, kasi ganyan ang ginagawa nila eh. 'Di ba? Kung hindi nila kayang tapatan ang galing mo, tatawagin ka lang may ting-aling. Ang sabi nga, teka muna, psychiatrist ka ba? Oh, yun ang pwede mong ibato. Kiko Barzaga, psychiatrist ka? Lacson? Ma-assess mo? May evaluate mo? Nagkaroon tayo ng clinical whatever? Hindi ako pumasa sa clinical test mo and therefore I'm insane or I'm out of my mind or whatever. Anyway, pakinggan na. So sabi ko nga, tinatarget lang noon ni Kiko Barzaga si Tambaloslos at saka si Zaldico. Sabi ko, bibilib lang ako dyan kapag titarget niya yung totoong mastermind. Sabi ko, teka, si Kiko Barzaga kasi nasa lower house. Therefore, ang nakikita lang niya,
na may mga, 'di ba, may mga kalokohan at corruption and whatnot na hindi sa tingin niya ay mali ang ginagawa, yung mga kasama lang niya, right? Yung mga members of the House of Representatives. Kaya nga binanatan na rin niya si Sandro Marcos, binibira-bira nito si Sandro. And here comes, binanata na nga si Ngiwi. Ay, saludo, bagets. Saludo, Congressman Kiko Barzaga. Kasi pinapag-resign na niya si Ngiwi. O, let's listen muna mga tatkuya, ha? My fellow citizens, our President Marcos no longer served the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency, from almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Worst cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I have recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gibo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines that our children will be proud of. Starting October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people. Mga ating mga kababayan, nananawagan si Kiko Barzaga na mag-people power na sa August 12. Simulan daw sa October 12. So that's 7 days from now? Right? October 5th na, mga kababayan. Philippine time, linggo. So, 7 days or 1 week from now, that's October 12, linggo rin. Simulan daw sa linggo, nananawagan talaga siya ng people power. Di ba lagi may hashtag yan pag nagpo-post? Hashtag people power. So, kontrahin kaya ito ng mga double agents. Di ba mga double agents, ayaw nila mag-EDSA, kontrang-kontra sila sa EDSA, kontrang-kontra sila sa people power. Ang totoong laban daw ay sa 2028. Sa presidential elections. Diyos ko po, may totoong laban nga nung buwan ng Mayo. Wala, dinaya lang yung Duterte eh. Dinaya lang yung mga senador na sinuportahan natin eh. Ay dry run yun in preparation for the 2028, which is a national elections. Kung nagawa nilang doktorin ang local elections nitong nakaraang Mayo, how much more yung national? Hindi sila papayag na bumitiw sila sa pwesto. And nakukuha ko si Congressman Kiko Barzaga kasi parang feeling ko mga kababayan, last resort na yan ng mga Pilipino eh. Ang mag-people power. Inutil lang nakaupo, lagpas 3 taon nang nakaupo, pinaglululoko tayo, pinagbubudol tayo. Saan napupunta ang pera? Walang ipinapagawa. Tapos kung tumulong ganyan, bebentahan ka pa ng 20 bigas. Hindi alam ang ginagawa. Anong sabi ni Kiko Barzaga kanina? Ang pinagsisilbihan ni Ngiwi ay ang vested interest niya, ng pamilya niya at ng mga kakilala niya or kaibigan niya. Hindi ang mga Pilipino. So bakit pinagtatsagaan? Tanggalin na raw si Marcos Jr. katulad ng pagtanggal ng mga Pilipino sa tatay niya. Sabi nga nila, Marcos Jr., pag nagsalita ang mga kabataan, you are doomed. Aware ang mga bata, people power na ang kailangan. Baka magulat ka, Marcos Jr., ang nasa kalsada, puro kabataan.
Pero then again, mga ate at kuya, nag-a-agree rin ako kay ano eh, kay although may kumukontra 'di ba sa proposal ni former Governor Chavit Singson na dapat ang mga bata wag nang bumaba ng kalsada baka mapahamak. Kailangan kung gusto nilang 'di ba, gusto nilang magpakita ng pagkontra sa government, wag na lang munang pumasok. Ako, I agree on that. Hanggat hindi bumababa ang lahat ng mga magnanakaw, walang mag-aaral. Total, sinisira nyo rin lang naman ang kinabukasan namin. Parang gano'n, di ba? Ba't pa kami mag-aaral? Masisira din naman ang kinabukasan namin, mag-aral kami hindi. Makagraduate kami hindi. Sira dahil puro kayo nakaw. Kapag umimik ang kabataan, tapos ka na Marcos Jr. Agree? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.